This portion is brought to you by Scarlac Syrup, anti-diarrheal oral suspension. Good morning mga ka-Agri TV! Isang umaga na naman po ng puno ng tsikahan sa babuyan. Sa pagpapatuloy po ng ating tsikahan sa pag-aalaga ng ating mga baboy, ngayong araw naman po ay pag-uusapan natin kung ano ang mga dapat nating gawin pagkatapos ipanganak yung ating mga biik. At maswerte po tayo ngayong araw kasi may mga bagong panganak na biik. Ayan, kung nakikita niyo po sila. Ito po yung mga wastong paraan na kailangan nyong gawin pagkalabas ng ating mga biik. Una, makikita nyo po na paglabas niyan ay may nakabalot sa kanyang parang amad. So kailangan nyo po yung punasan, gumamit po kayo ng basahan para makahinga po siya ng maayos. At pangalawa, putulin nyo po yung kanilang mga ngipin. Medyo matulis po yung ngipin nila. Once na dumedi po sila dun sa inahin, pwede po nila itong masugatan. So pag nangyari yon, hindi na sila pa sususuhin ng ating inahin, pwede silang mamatay kasi hindi sila makakakuha ng gatas. Pangatlo, putulin po ang kanilang pusod at buntot. Pwede po kayong gumamit dito ng iodine na pag-disinfect. Ibabad nyo lang po yung dulo ng pinutol nyo dun sa iodine na solution natin. Sa pagputol po ng pusod, pwede nyo pong putulin 2 inches mula po dun sa base niya. Huwag po siyang masyadong maliit, okay? Para maiwasan po natin yung pagdurugo. And then pang-apat, siguraduhin po na makasuso po sila dun sa inahin para makuha nila yung colostrum. Yung colostrum na yun po yung antibody na galing sa inahin. Kailangan po nilang makakuha ng colostrum na yun na galing sa inahin natin. Panglima naman, bigyan nyo po sila ng Scarlac, anti-diarrhea. Yung mga bee kasi natin, medyo mahina yung katawan nila. So yung resistensya sa loob, even dun sa digestive nila, mahina po yan. So bibigyan po natin sila ng Scarlac, 1 ml po per biik para po maiwasan natin ang kanilang pagtatae. Mag-provide din po tayo ng brooder or yung painitan. Pwede nyo pong ilagay sila dyan, especially kapag malamig po yung panahon. Kasi yung mga piglet natin, hindi yan makaka-adapt sa sobrang lamig. At pang-anim po, bigyan po natin sila ng iron dextran. Kailangan po natin iturok yon, especially kapag 3 days at ulitin nyo po sa 14 days. Kasi yung iron po, limited lang po yan meron sa katawan nila na nakuha nila sa inahin. So everyday nauubos yan. Sa isang linggo kapag hindi nyo sila binigyan, ang tendency niyan magiging anemic sila at hindi na sila lalaki. Ang tamang pagbibigay po ng ating Vitabex or yung ating iron dextran is 1 ml po. I-inject nyo po sa kanyang muscle or intramuscular po yung pag-i-inject natin. Bibigyan din po natin sila mga ka-agri ng B-complex or yung aming Forcebex on the 10th and 21 days. Vitamins siya para masuportahan po yung kanilang paglaki at mabilis silang lumaki. Additional po, as early as 1 week, pwede na po kayo magbigay ng mga semi-solid food po. Tinatawag nila tong creep feeding para masanay na yung katawan nila or yung digestive system nila ng mga solid food at pag nag-shift ka, unti-unti lang din para hindi po ma-upset yung kanilang stomach. Ayan mga ka-Agri TV, samahan niyo po ako ulit sa susunod na linggo para sa ating tsikahan sa babuyan. Sinusuportahan ng FEI ang mga hog raisers. Kaya tandaan niyo po, sa magandang gamot, wastong alaga ay may malaking kita. Ako po si Doc Irish ng FEI para sa tsikahan sa babuyan. Agri TV, hayop ang galing! This portion was brought to you